na po siya at handa nang bigyang linaw ang lahat ng katanungan na nasa isipan nyo ngayon. The beautiful Miss Iza Calzado. Ano ba? Hi, Pia. Ano nga ba? Ano nga? What was that all about nga ba? And What? Which one? Honestly, lahat kami sa Eat Bulaga. I mean, once in a while, when they celebrate birthdays in Eat Bulaga, may paisa-isang luha. Yes. Hindi yung 10 million, diba? Nabilang mo? Hindi ba parang mas marami yung really, really, really? Pumapangalawa yung really, really. So, marami tuloy ang nagtanong. It's supposed to be a very happy day for you, pero instead of laughter, it became tears. Ano ba nangyari sa'yo that day talaga, Iza? Well, I was laughing during that whole thing. In between? Parang in between the crying, diba? Okay. Basically, you're asking why I cried. I cried because I was feeling very emotional that day. Alam mo yon, birthday ko eh. And like what's been coming out in the tabloids, the rumors are true. And I have been single for quite some time. And it was the very first birthday in a long time na sinelebrate ko na single ako. And siguro, kaya din, kasi I was thinking of going out of the country. But I opted to celebrate in Eat Bulaga. Kasi, sabi ko, every time nga na nasa Eat Bulaga ako, nafe-feel ko talaga yung love, may support, you know, and happiness whenever I'm on set. So, just that day was a very emotional day for me. And I didn't realize that I was going to cry like that. Pero ano naman, you know, it turned out really well. Yeah. So, were those tears of joy or tears of sadness? A little bit of both, maybe. Siyempre, diba? Malungkot ka kasi may masakit kang pinagdaanan. Pero at the same time, masaya ka kasi, you know, life goes on and it can only get better from here because it's all about the mindset. You know? So, that's how I always view things naman eh. Actually, Iza, we also greatly appreciated your honesty dahil we were one of the first you told about the breakup. And yes, because, oo, yun nga, kasi medyo parang pumapasok ako tulala, di ba? Parang hindi ko, di ba? So, but thank you din sa inyo, sa lahat ng mga kasama ko sa Eat Bulaga because it took a while bago siya lumabas sa newspaper or tabloids, which means that for a long time, walang nagsalita about it. And perfect lang kasi I think now is just the best time for me to talk about it. Kasi kung before, baka yung nakita nyo sa Bulaga, mas malala pa. maging 20 million in tears. Yes. So, even if sinabi mo na sa amin early on, napansin mo naman, none of us ever ventured out to ask further kung ano ba talaga yung nangyari. Wala, oo. But now that you're ready, what could you put the finger on, Iza? Ano bang nangyari? Ay, ano kasi? Ganito na lang siguro yan. Di ba ang tao nagmamahalan? Minsan may rason kung bakit kayo, why you end up with a certain person. Sometimes it's because, di ba, may sabi nila, some people are there for a reason, a season, or a lifetime. I think, for this one, it's for a reason and a season. Because I had to learn so many things from him. And I did. And I'm very, very grateful to him, his family, and to the relationship that we had. Because I don't think I'd be this woman that I am now if not for that relationship. And unfortunately, I can't really say that if it's for a lifetime. Maybe the friendship will be for a lifetime. And I'd love for the friendship to be there forever. But yun, kumbaga, we had a good run. Tapos na. Masaya naman kaming nagkasundo na tapos na lahat.
And we ended well. And now it's time for us to live our lives kumbaga separately. Ano, Iza, yung masasabi mong mga bagay na if it weren't for him, ay hindi mo marirealize tungkol sa sarili mo? If not just tungkol sa sarili ko, yung mga naituro lang. You know, he's a very big factor as to why I'm more into health and fitness now. You know, siguro being with him, mas naging babae ako. Cowboy na cowboy kasi ako dati. Medyo na-polish niya ako doon. Tsaka marami siyang naituro sa akin. And like, hindi ko na iisa-isahin. Sa amin na lang yun. At basta masaya ako na nakilala ko siya at marami ako natutunan sa kanya. Needless to say, Iza, no regrets about this. Oh, I never regret anything in your life. Especially something like this. Because it was beautiful when it was there. Okay, now that we've gone through that, tapos na yung difficult parts of this interview. Ay, natapos din. Kasi ikaklaro ko lang, usually I don't really like, you know, these sit-downs, one-on-one interviews, or, you know, televising a lot of personal things. Kaya lang kasi kesa naman po sa sumagot ako sa bawat reporter na magtanong sa akin, minabuti ko ng makipag-usap sa isang kaibigan at sabihin ng isang beses lang para tapos na po ang lahat. So, kaklaruin ko lang from this point on, huwag na po natin pag-usapan kasi nire-respeto ko po ng husto ang pamilya nila. Hindi naman sila showbiz. Huwag na po natin silang pag-usapan at idamay pa, ilagay sa tabloids. Yun na lang po ang kahilingan ko. So, how did you get over it, Iza? Alam ko naman na mahirap, di ba? 2.5 years? Yeah, was it? Yeah. It's not like an easy feat to get over. It's not. And you look so great. Thank you. So, baka kapulutan ng tips ng mga babaeng nanonood sa atin ngayon going through the same kind of predicament. Ayan. Ito na lang yun. Siguro it goes with the years of sabihin na lang natin with being wiser. Being 29, what I realized was before kasi, you know, whenever I would go through a breakup, I'd go out, you know, papakute ka sa boys, you know. It would always be an ego thing. There was always a need to fill in a certain gap. And you do that by looking to others. So ngayon, ang ginawa ko, tinignan ko yung sarili ko, inisip ko, ano ba yung kulang? Ano ba yung dapat kong gawin para sa sarili ko? So I took a vacation. I went somewhere alone for a few days. Talagang everything was to look inside, intindihin ko yung sarili ko, intindihin ko kung ano yung kailangan kong gawin para sa sarili ko. Kaya din siguro maraming mga biyayang dumating. At saka, trust this, God will always give you exactly what you need at the perfect time. Always. Amen to that. So, Iza, anything you want the people to know about your upcoming projects? Oh, okay. Perfect then that I'm here tonight because I believe that it's Andres Desaya's last episode tonight. And gusto ko lang po pasalamatan lahat ng mga sumuporta sa aming show at salamat po. Sana hanggang sa huling episode ay suportahan nyo kami at panoorin ninyo. Ayan lang. And the rumors about you leaving? Well, they're not true. It's probably because my contract's about to end, but it's still in November, so we're still fixing a lot of things at this point. Thank you, Iza, for being Thank so you. candid this afternoon. Thank you. Maraming salamat sa'yo, and I'll see you tomorrow. Tomorrow, yes. Thank you also for this opportunity to, you know, finally settle things. Miss Iza Calzado, mga taga Showbiz Central. Maraming salamat din po sa